Hello again! Welcome back to my channel! Ngayon po, ululuto ako ng banana buns. Yung pong tinapay. And sabay po natin pagbigay ko doon po sa gustong maging OFW, may mga tips po ako. Habang pong ginagawa natin to, minimix ko po yung ingredients para maging dough ay kikwentuhan ko po kayo kung anong dapat nyong gawin o kaya dapat nyong iwasan bago kayo mag-apply sa OFW, lalo na sa ibang bansa. Kahit naman po dyan sa atin. Okay po, the first step I make it today para magawa po tayo ng buns. Ito po yung combine ko na po yung yeast at saka yung milk, warm milk and yeast. And tapos, combine ko po itong sandali lang po. Combine ko itong flour, sugar, cup of sugar, and salt. Combine ko po mix ko po itong flour, sugar, and salt. Habang po itong ginagawa ko itong yung ingredients ko, kwentuhan ko po kayo para doon po sa gustong maging OFW. Ang una pong kung sasabihin sa inyo, pag-apply nyo po, huwag magtiwala. Suriin kung legit ang agency muna. Tapos, huwag maniwala kaagad na may visa na kayo. Huwag maniwala dun. Huwag magbayad kung hindi pa sigurado. Huwag magdaya ng health check-up. Kasi mahirap na po pag nadinaya ninyo ang ang kalusugan nyo. Wait po muna. Tapos mix ko po combine ko ang minas ko pong banana. 3 piece of banana. 3 piece of banana. Combine lang po natin to. 3 piece of banana. And oil or butter. Ang ginamit ko po ay oil. 1/4 cup of oil. Mix ko na po ito. And 1 egg. Mix ko po ito. Sabi ko nga po sa inyo, habang nag-mix ako ng ingredients natin sa banana buns, sisingit ko po yung advice ko para kayo mag-apply ng OFW. And then, i-combine po natin ang lahat ng ito. Ito po yung yeast ko at saka yung milk. Yung warm milk at saka yeast. Combine ko na po itong banana, water or oil, and egg. And then, squeeze a little. Mix po natin to. And, mix ko na po little by little yung flour natin with sugar and salt. And salt. Salt po ay salt. And then, mix po natin to.
Mix na po natin. While mixing, I give you the tips. Siguro, sabi ko nga po, siguro bago kayo magbayad, pag nag-apply kayo ng OFW, o kaya naman trabaho sa ibang lugar, siguro doon po muna ninyo yung visa, kung mayroon talagang visa. Kasi sinasabi nila, mayroon ng visa, bayad na kayo. Hindi po yun. Antayin nyo po yung tawag ng, ng magiging employer nyo. Tatawag po sila kung gusto nilang tumawag. Minsan po, may hindi na natawag. Tingnan nyo po muna, basahin nyo yung visa. Tapos siguraduhin na ang pag-fill up po ng biodata, dapat sigurado kayo. Dapat po, yung, alam nyo, doon po sa baba ng biodata, mayroon doon kung anong ibig nyo sabihin, kung anong kaya nyong trabahuhin na trabaho. Siguraduhin nyo po yun na ang a-applyan nyo ay para pag titingnan yun. Wait a minute. Continue lang po sa yung mixing natin. Kung ang pag-pick up nyo, fill up nyo po ng biodata, doon po sa ibaba, doon sa may mga nakalagay doon yung kung anong trabaho ang kaya nyong gawin. Huwag nyo pong lalagay o kaya chichikan, daan doon po lahat. Kung inyo pong hindi nyo kayang gawin, huwag nyo pong chichikan. Halimbawa po, hindi kayo marunong magluto, ang apply nyo ay housemaid. Hindi kayo marunong magluto, huwag nyong chikan yung lagyan yung ikes, yung. Kasi po, hindi po lahat ng sasabihin nung employer na naghahanap, gusto ko ng ganito, mayroon ba kayong ganito? Pag sasabihin po, pili na po kayo kasi po, ay una po nga pala sa lahat, ay yung pong pag-apply ng katulong o housemaid or pagtrabaho sa ibang bansa, hindi, swertihan lang po talaga yon. Ako po, testigo po ako doon. Kasi po, pag hindi kayo napili ng employer, kahit yung biodata nyo ay naka-stack na doon sa agency, doon po sa agency doon kung saan kayong lugar pupunta, kung hindi po mapipili ng employer, hindi rin po kayo makukuha. Kaya kahit anong antayin nyo dyan sa agency, hindi po kayo makukuha kung hindi nyo talaga swerteng makuha na. Kasi po, pipili nyo. Meron po kasi inire-recommend yung mismong agency, yung tauhan nila doon, na ito po, ganito, ito po, ganyan, ito po, maganda, maayos po ito. Tapos, pag ayaw nila yun, ay dito po kayo pumili sa mga, may naka-folder silang biodata. Dito po kayo pumili. Oh. Siyempre, pipili sila doon. Tapos yung picture nyo po, pag nag-picture kayo, kailangan yung okay naman, yung hindi kayo musamot, hindi kayo, dapat po mismo, laging parang magaan yung face nyo. Yung po, tips ko po yan sa inyo. Kasi po, pag hindi, yung pong employer ang hinahanap, yung maaya-aya yun naman yung mukha. Yung nila, maaya-aya na hindi masungit. Lagdagdag po natin ng kaunting harina kasi malambot. Kasi, tinitingnan nila sa face, ano to, okay ba? Sasabihin nila, ano, okay ba to? Ay, hindi naman siya nakatawa. Ay, masungit na, parang masungit yung mukha niya. Ganun po. Kaya, ingat kayo sa pag-a-apply. O kaya sa paglaglagay niya ng picture sa mga biodata nyo. Kasi pag, yun nga, sabi ko sa inyo, ang hinahanap ng employer, yung mukha ay maaya-aya. Lagi lang nakatawa. Mas maganda po yun, advantage po yung naka-smile. Pag pinicturean kayo, di siyempre, sasabihin ng employer nyo, pipicturean kayo na ilalagay sa biodata. Huwag nang tawang-tawa
tawa na ano, hindi yung simple lang po yung tawa, yung pong hindi naman siya masungit tingnan. Ang pagtumawa siya ay yung simple lang na tawa. Yun po ang tips ko sa inyo. Tapos po, pag kailangan po ay ang importante nga po pala ay mag-ano kayo, aral muna kayo ng salita. Kailangan po may salita kayong alam doon sa pupuntahan yung lugar. Kahit po yung mga basic lang na salita doon. Tiyagaan nyo po muna bago kayo mag-apply kung saan yung gustong bansa. Tiyagaan po muna kayong mag-aral. Kahit self-study lang sa mga language na pupuntahan nyo. Kasi po napakahirap ng wala talaga kayong alam. Ma-share ko lang po sa inyo na ako po nung pumunta po ako sa ibang bansa, talagang ang pinuntahan ko po ay Arabi na bansa, no? Naku, pero malakas ang loob ko. Saka po pala, kailangan malakas ang loob nyo, Tapos, yun. Kailangan nyo po mag-aral muna ng kaunting basic na salita. Yung pong paggalang muna, ang unahin nyo yung paggalang ng salita. Yung mga basic lang po muna ng salita ang anuhin nyo. Ang pag-aralan ninyo. Para hindi po kayo mahirapan pag kayo po ang nag-a-apply ng trabaho. Ito na po, tapos na po ako magagawa ng dough. Ito po ay hintayin natin muna siyang umusbog. Ito po ang ano natin. Maya-maya po continue ako sa paggawa. So now, friend, kaibigan, tutuloy po tayo sa ating ginagawang banana buns with lagyan po natin ng ensaymada. Ito pong marmalada sa loob para po mas lalong masarap siya. Right. Sa lahat po ay nag-iimbita po ako na paki-subscribe naman po ng channel ko. Para po maayos ang subscriber. Subscribe po ang my channel. Ito po, gagawin ko po dito. Ganyan, lagyan natin ng lagyan natin ng marmalada sa ilalim. O yung magiging buns natin. And tuloy ko po yung tips ko sa inyo. Doon po sa gustong maging OFW, doon po sa gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na kasi po mas mahirap po yung naandun na, nahihirapan kayong maigi. Marami po kasi akong na umuwi dahil si ganito, si ganyan. Mahirap. Talaga pong mahirap. Super. Tuloy ko po yung sabi ko kanina na kailangan po pag fill up nyo ng biodata ay siguraduhin nyo pong tama yung pinilapan nyo. Lalo na doon sa trabahong papasukan nyo. Lalo na sasabihin doon po sa baba, sa portion po ng biodata sa baba, mayroon po doon nakalagay na kung anong trabaho ang alam mo. Wag lagyan niyo po ng cross yung hindi niyo kayang trabaho na nakalagay doon. Halimbawa, paglaba, pagluto, pamalansya. Kung alam niyo po 'yon lahat, okay, checkan yung lahat. Dahil po mas matutuwa yung
employer na kukuha sa inyo na, this good. Sasabihin, ito ay ayos yan, ayos. Okay yan kasi marunong siya magganito, marunong siya magganyan. Yun. Pero pag, ulitin ko po, pag hindi nyo kayang gawin yun, trabahong yun, huwag nyong kichikan. Sigurado ko po sa inyo, huwag nyong kichikan. Kasi po, pagdating nyo doon, sasabihin, gawin mo to, gawin mo yan, tapos hindi ka pala marunong. Doon po nagkakaroon ng pag-aaway sa nagiging OFW at saka doon sa nagiging amo sa mga employer. Kasi sasabihin ng employer, bakit nakalagay dito, sabi mo marunong ka, tapos hindi ka pala marunong. Na-experience ko na po yun na pag-anuhan ko na sinabi sa amin, ako po kasi mismo ang pumunta doon sa agency, sabi sa akin ng amo ko, sige, ikaw ang pumunta doon sa maghanap ka. Hindi po sinabi sa akin, maghanap daw ako doon sa mga pero hindi po ako ako mismo talaga ang nag-decide na ito po ang kunin, hindi, kasi ayoko naman sisihin. Sila po talaga magdi-decide kung ano yung gusto niya. Matatanong lang sila kung yung opinion mo, kung okay ba yun, o maganda, o okay ba yung taong yun. Doon po sa feelings nila, kung ano po yung sasabihin nilang, ito kaya maganda. Kaya sabi ko po sa inyo, swertihan talaga. Hindi lahat ng napupunta doon ay maliban lang kung bibigay kayo ng pera. Doon po nagkakaroon ng uuwi ng maaga na hindi pa tapos ang kontrata kasi hindi gusto ang trabaho, hindi gusto ang amo. Yun. Unang-una ko po sinasabi ko sa inyo, pag-aralan niyo po muna yung language na kung saan kayong bansa mag-a-apply. Kasi po, experiensyado ko po yun. Kailangan po, sigurado ang inyong visa, mayroon kayong visa, at nakausap na yun yung employer. Kausapin niyo po muna yung employer. At saka sigurado po, ang mga check-up nyo, ang mga health, wala kayong health problem pagdating nyo doon. Kasi po, mahirap. Hindi kayo basta-basta makakauwi. Ganun po yun. Yun pong, ko lang po, ang aking pong na-experience din sa mga, ako po nung pumunta po ako sa Arab country. Alam niyo po, sabi ko nga po pala sa inyo, kailangan nyo ay mag-attend ng PDUS, yung pong pre-departure orientation. Huwag nyo pong, huwag nyo pong lalaktawan yun. Tapos, marami po kayo matututunan doon. Lalo na sa pagbiyahe nyo, kung anong-ano. Tapos po, yung salita, yun nga pong salita, kailangan alam nyo yung salita na pupuntahan nyo, kahit basic man lang na salita, na may alam kayo kahit konti. Kasi po, nangyari sa akin, wala po talaga akong alam. Wala po, kahit isang salita. May visa na po ako, pero wala pa akong isang salita na alam. Nalaman ko lang po doon sa PDUS, na andun pa, yung salita pala doon, yun ang ginagamit. Nako, sabi ko, ano kaya mga salita doon? Akala ko po kasi, at saka hindi po pa lahat ng bansa ay marunong mag-English ang nagiging employer natin. Kasi mabuti po ngayon, mga panahon ngayon ay marami ng bansa na talagang in-integrate na rin yung English. Kaya kahit hindi sila marunong hindi ka marunong ng salita nila, pwede mong gamitin yung English. Pero mayroon pong employer na hindi makaintindi. Kaya swertihan lang po yun. Ang ginawa ko po, yun lang po habang po ako yung nasa aeroplano, ang ginawa ko po ay sinasaulo ko talaga yung
salitang, isa lang po yung salitang sinaulo ko, yung, ay, hindi sa isang salita, kundi yung words, ay yung salitang respect sa kanila. Yun, hindi, kasi hindi po nila ako maiintindihan kung hindi yun ang sasabihin ko. Yung sasabihin na sa atin ay kung ano-anong respeto, yung respect net natin, hindi po nila alam. Kaya, kailangan nan. Tapos, yun nga po, talagang tinry kong, kahit po sa aeroplano, sinasaulo ko yung salitang, salita nila doon. Kahit isa lang na, na phrase na kailangan may malaman ako. Tapos, ano po, mahirap po talaga pag wala kang alam kasi pag nag-uusap sila, pero pag minsan po, sabi ko nga nun, mabuti pang, ayos lang, hindi ko maintindihan kasi maigigi naman at hindi ko maintindihan kahit minmurahin nila ako, hindi ko naman naintindihan, bahala sila sa buhay nila. Pero po hindi ganun. Pag naintindihan mo na po, at tapos pinagmumura ka na. Ay, nako. So, yun po ang hirap. Kung sasakit na ang loob mo. Kaya po marami pong na umuwi na ayaw na daw na, kailang buwan pa lang, uwi na. Pero po hindi naman sa pagkampi doon sa mga employer. Binayaran din po yan nila yun. Ang problema doon sa hindi na maibabalik yung pera. Kaya hindi ka naman pwedeng bitawan ng employer. Kaya po, mag-ingat tayo, mag-ingat kayo mga gustong maging OFW. Hindi po madali yung mag-OFW. Walang alam saan na po sa pupuntahan. Kailangan po kung dapat pagpunta nyo doon, pag kayo po ay magiging OFW, malakas ang loob, handa sa anumang bagay. Tapos gawin nyo po maging makisama, ibig sabihin makisama kayo sa yung dadatnan. Kasi po, hindi lang yung amo nyo ang dadatnan doon, marami kayong dadatnan doon na hindi lang yung amo ninyo. Kaya mahirap po ang pupuntahan nyo. Hindi madali ang pupuntahan nyo. Kaya kailangan maaral muna kayo ng language, kung anong language ang native doon sa bansa na pupuntahan ninyo para po hindi naman kayo masyadong madihado. Bukas po, tutuloy ko yung ibibake ko na po ito. Bukas po, part 2 natin doon sa mga tips ko sa OFW. Ano po? Sa ngayon po, papasok ko muna ito sa aking oven. Bake po natin ng 35 to 45 minutes, and then after 45 minutes we bake already and finish na po tayo mag-bake. Tingnan po natin, tapos na siya. Ito na po ang ating finished product. Ang taas po ng ating camera. Yan. Ito na po ang ating banana bun, marmalada inside. I put marmalada inside to give more taste. Ito po, mainit lang po siya. It's hot. Super hot. Yan. Oh. Here. This band is our banding now. It's here. It's marmalada inside. We taste this. Super good. Sweet. Not so sweet, but sweet. And then, good. Good smell.
good taste. Hyporagon. Good. Now, we finish our video for this banana buns with marmalada inside. And yung parte po natin ng tips ko sa inyo para maging OFW, bukas na po ha. Susunod kong video, additional tips ulit para sa sa mga mag-a-apply ng OFW. Ano po? Okay, thank you po. Sa ngayon, please subscribe again. Please subscribe my channel on YouTube. Please watch my video. Okay po? Importante po yung mapanood nyo o marinig nyo yung mga tips ko kasi totoo po yun. Legit po yun. Naranasan ko po yun. Okay po? Susunod na video, naandun yung ating part 2 ng ating OFW. Okay po? Thank you so much.